Ako po'y natuto ng aring pati nga po mga sapi ng ang itinanggal na ng manok. Good morning mga kabras up, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. At ngayon po ako na naman lang dito sa bahay. Pero hindi po muna ako maiinip at maaga pa, marami pa pong gawain. Medyo another na naman pong yung lagi ko pong ginagawa sa araw-araw. Pero ako po'y nakawalis na. Ayan o, nakawalisan ko na po yung harapan. At naririto po si Nakautol. Kukunin po yata yung kanila pong bakal na iyon. Iniwan po ni Kadidit dito nung isang araw at hindi po niya makayang dalhin sa kubo. Ay uusawin po nila ni Kadidit at ni Kautol. Yun po yung bakal na yun ang kukunin. Yun po ang iniwan ni Kadidit dito. Ako po yung naghihilera po dito ng karamya sa likod. Magwawalis pa po ako din sa loob at hindi pa po ako nakakaimis. Yan. Ako po yung nagbibilad ng kalamyas, yung pong pinanguhan ni Tatay Roman kahapon. Sayang po ang init, awa po ng Diyos, isuminag na ang araw. At ito pong rabbit, iniliban po ni Kautol at ni Kadidit. Pinakastaan po din sa isa. Ilang buwan po kaya ari bago manganak kung magbubuntis? Ito po yung ibinibilad ko. Nasa timba. Aking pong nilalagay din sa upo ang kawayan po at para po matuyo-tuyo. Ang iba po hindi ko alam kung saan ako bibilad. Wala pong mapagbilarang maganda eh. Yun, doon nga pala sa pinagbilaran ko dati. Rito na po ang dalawa. Hindi yata magkaintindi ha kung madadala o hindi ang kukunin. May pasalubong. Dalaw na po namin ito, Nay. Kanino ba pasalubong yan? Wala pala si Halay. Ay, akin na. Sa akin na lang. Hindi, mamaya pagdating. Ano, tatalian? Opo. Pupunta rin po kayo doon mamaya, Nay. Baka hindi. Ako may mga binilad. Ha? Nasa kaya yung mga estro dyan? Mama kasi amay, makas kayo. Tayo, titingnan ko lang. Ako po'y naglalagari po ng plywood na gagawin ko pong patukaan ng manok at kinakaykay po ng manok ang patuka ay sayang. Ito po nilalagari ko po yan. Dami pong naaaksayang patuka. Wala po akong kasama ngayon dito kaya ako po para wag pong mainip ay nag-iisip po ng mga gawain. Sa dami din na nga po ng gagawin hindi na po maintindihan kung alin ang unahin. Pero ano po hindi siya kung munang ginawa. Mapurol po ang lagay.
kalaki. Hindi rin naman maganda ang sobrang laki ng patupaan. Lalagyan ko po ng patpat ang tabihan. Nakaluhan lagari. Nababaloktot. Yan. Putol ko na po. Maliit yata naman. Magtatabas ng panglagay sa tabihan. Para ito na rin ang aking ilalagay. Ito na rin po ang aking lalagay. Na hindi na mag-yes-yes ng ng kawayan. Yeah, ayaw na ito malabal-labari. Nakakangilo. Pako yata. Panay ang kilo. Papagalitan tayo ni Tatay Roman. Babaloktot ang lagari. Lampas. Para punta gilid. Parang tagilid. Okay, gagawain ko na. Ang patukaan po. Ganito po ang aking gagawin dito. Yan, ilalagay ko po ito sa tabihan. Para po yan, pag ganito. Unahin ko muna ring dalawang dulo. Mahaba pa ang putol. Hindi kumuha pa ng gulok. Mahaba pa ang putol. Kuha muna ng gulok. Tatabasin po muna. Tatabasin muna at mahaba. Aray, tama ang isa. Papakuan. Para po hindi matapon ng patoka. Kinakaykay po ng inahin. Ano po? Tawang pa yata. Hindi garni. Ako po'y natuto ng magpanday ng pako o kaunti. Nakikita ko po sa ginagawa ni Tatay Roman. Pagilid. Sama. Ang hindi nga naman sanay magpanday.
Hindi na po maasikasuhan ni Tatay Roman ang gumawa eh. Pagdadating po sa hapon, ipagod na. Kaya ako na po nagtsatsagang gumawa kahit po papaano. Pasala-sala pa naman po ang pako. Hirap pa naman gamitin ang martilyong ito. Ay siya. Hindi lagi nang paling ang pako. Gayon pa rin eh. Ay. Kulit naman po ng pako. Papaling-paling. Di yata makakayari. Yun. Ilagay din. Yala nauga. Ano kaya are? Yan palang pag-aanuhan. Yan. May pako din. Yan. Naikabit ko na po ang kabiak, ang isang dulo. Naikabit ko na po ang isang dulo. Ito namang kabila. Kaya ito medyo mahaba. Puputulan po natin. Mahaba pa rin. Parang tagilid ang putol ng plywood. Natin pong papantayin. Ayan, pinantay ko po. Mahaba pa rin ang plywood. Natin pong pabawasan ng kaunti. Yan na po ang resulta ng aking ginawa. Mapapagtsagaan din naman po. Hindi ko po alam kung ano sasabihin po ni Tatay Roman dito sa ginawa kong ito. Nagawa ng patokaan ng mga sisiw. Lalagyan ko lamang po sa ibabaw ng patpat at para po hindi maano ng pagkakaykay. Manalsik po ang mga patoka. Hahanap po tayo ng patpat na mailagay. Are. Kunin po natin are. Naalsan ko lamang po ng pinakapako. May pako eh. Ito po ang ating gagawain. Natin po munang yayasyasan ng kaunti. Tatawanan po ako ni Tatay Roman dito sa ginawa kong ito. Anong tsura. At ito nga po, nayari ko na ang patokaan ng manok, ng sisiw.
At nilagyan ko rin po ng patpat sa ibabaw at para po hindi nga po makaykay ng inahin ang mga patoka. At pag po nakaykay, sayang, natatapon. Yan, iimisin ko lamang po itong aking pinaggamitang ito. At ito po ilalagay ko na po doon sa manok para po mabigyan ng patoka. Hindi ko po mabigyan kanina at kinakaykay nga po ng inahin ang patoka. Yan ang hitsura po ng aking ginawa. Na kaya sasabihin nga po ni Tatay Romandene, ika na may nakagawa na naman. Nakapangahas na naman ang paggagawa ng patukaan. Paano po ako po nung pong kami po maliliit pa ang aming mga anak ikwan. Ako po game po ang trabaho. Pag po may mga gawain at hindi po maintindi ni Tatay Romay, ako po ang nagawa. Lalagay ko na po ito doon sa patuka, ay sa tangkal. At ito po yung patuka. Ayusin ko pa po aring pati nga po mga sapi ng tinanggal na ng manok. So, tingnan nyo po. Yan. Ito po ang kanyang pinagpapatukaan, kaya po nakakaykay ng manok. Kaya ko po pinaltan. Kasi pag magkaykay, natatapon po ang patuka. Yan, o di may patuka na po ang mga manok. Lalagyan ko na po ng patuka din hindi niya ngayon makaykay. Yan. Di po ba? Kahit pa paano, hindi po makapagkaykay ang inahin ngayon. May patuka na mga sisiw. Hindi matatapon ang patuka. Lalagyan ko lamang po ng painom. At wala pa pong painom ang mga sisiw. Ngayon lamang po ako nakakapaglinis ng sahig. Kanina po ang nauna ko yung paggagawa po ng patukaan ng manok. Itay-itay ko po itong kuskusin at napakagabok po. Bago ko po walisan uli mamaya, kinukuskus ko po muna nitong mat. Napakarami pong gabok. Wala pong magawang linis ng bahay dahil po sa likabok. Big boy, nandiyan ka pala. Big boy. Napakalikabok ng sahig. Kaya po kinukuskus na rin. Tapos iwawalisin. Bago po walisin yan, nalabas ang mga kapit ng dumi. Nawalisan ko na po ito kanina. Malikabok na po ulit. Yan.
Tingnan niyo po naman ang aking pangkuskus. Ang dami ng kuwan. Kunin ko muna ang walis kami po. Ang mga aso po, naririto din sa loob. Tingnan niyo po yung isang aso, ayun, sa ilalim ng lamesa. At ari po si Bruno, nasa loob. Dati naman pong wawalisan. At ang alikabok po ang dami. Kaya ako po kinustos ng basahon muna. Ay, ng map. Para po yung kapit na gabok matanggal. Alright. Itanggal ang dikit na gabok sa sahig. Tanggal ang dikit na gabok. Kailangan dumating sa kabilang bahay. Ayan. Okay po ba? Nalinis na? Magandang hapon mga ka-brush up. Hanggang dito na lamang po munang muli ang aming vlog at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. Saan man kayo naroon, mag-iingat po kayong palagi. Bye-bye and God bless.